po yung last time na nandito? Taas na kamay. Okay, lahat. Meron po bang bago? Okay, at member na po kayo. Member na. Tapos, last time absent siya sa series. Okay. Kasi pag absent siya sa series, hindi niya maintindihan ko yung storya ni Moyi. Excited ba kayo doon marinig? Yes! Ang storya ni Moyi, may mga taga-alibo dito. Sila, alam nila kung yung storya ni Moyi. Okay. So gusto niyo bang ituloy ang kwento ni Moyi? Yes! Ako naman, gano'n ang inaabangan nyo eh. Ano ba yung nangyari doon? Diba yung uling series na pinag-usapan natin doon sa ASCII 18? Parang nagkano sila eh, no? Nagkita talaga sila eh. Pinadhalan talaga eh. So nagpakasal sila. Tama? Tama. Hindi ba mainit? Okay lang? Okay lang ba kayo? Okay lang. Hanggang anong oras tayo dito? 9 o'clock. 9 o'clock. So sige, i-maximize natin yung 2 hours. 2 hours na naman to eh. Okay? So sige, okay lang. Okay lang yun. Importante comfortable kayo. Okay lang ba lang cellphone, mga naka-silent mode? Ako, naka-airplane mode na po ako. Okay? Too much busy kasi ang phone ko eh. Kaya in-airplane mode ko na para at least no? Rinig sa likod. Excited ba kayo marinig? Yes! Ayan. Excited ba kayo tuloy ang kwento? Yes! Okay. So tatlong dose lang naman to. First dose natin, yun yung formula to success. Yung second dose, yung ASCII anything or yan battle. Ito, last dose na natin to, third dose na natin, yung The Doctrine. Okay, so ano meron dito sa The Doctrine? Ang topic natin sa The Doctrine na pag-uusapan natin dito is this is about company direction. Ano company direction? Kailangan maintindihan nyo. Kaya okay lang ba? Nakafocus lahat? Okay, kasi 2 hours na natin yung ma-maximize. Ano yung mga rules? Ano ang culture? At ano yung mga instruction meron sa kumpanya? Kasi mahirap po yung, tulad nga po ng sinasabi ko, ang network ay naka-design siya para dumami. Pag maganda ang produkto, masipag ang nagmamarket, may kalat, may sasali. Agree? Agree. Yan. Siyempre, pag yan ay nagka-resulta ng mga leaders, marami ng mga naiinganyo pumapasok pa. And ang challenge is yung iba-iba, galing iba-ibang kumpanya, iba-ibang hindi lang networking, direct selling, galing sa corporate. So ang challenge is paano ma-implement yung sistema iisa. Klaro? Yes. Kasi pag walang sistema na iisa, at puro lahat magagaling, at kanya-kanya pong atake, mawawasak ang grupo. Okay? So, yun po nun. Pero kung ang katalinuhan iisa, tapos oneness ang tinatawag, hindi po kanya-kanya, mabubuo. Naalala niyo po ang story sa Biblia. After ng Noah's Ark, dumami ang tao, tumalino nung panahon ni Nimrod, at naisip nila na magtayo ng tinatawag na the Tower de Babel, yung Torre, di ba? So, grabe, ang taas nun, abot halos na kalawakan. So nakita ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon doon sa Genesis, sa story, sabi at tunay at totoo na tumalino na sila at nagkakaisa. Kaya sabi niya, halika kayo, babain natin at iibahin natin ang kanilang lingwahe. Kaya may mga ilunggo doon na nakarating. So since nag-iba-ibang lingwahe, according to the Bible, siguro doon nag-start talaga nag-iba-iba, hindi nagkakaintindihan. Ito yung sinabi ng isa, iba yung interpretation ng isa. So ganoon din po sa negosyo natin. Pag dumadami, iba-iba, halo-halo, hindi lang iisa, so ang hirap pag hindi po naka-align lahat. Kaya sa umpisa pa lang, kailangan ma-address na po natin. Ito yung mga ganong concern bago po magkaroon ng problema. Tulad yan ang sabi ko, ang debate ay wala pong nananalo. Ang basis palagi yung Biblia. But kahit may basis na Biblia, different ang interpretation ng bawat denominations, hindi pa rin po magkakasundo yan. Hopefully, ang doktrina natin dito ay mag-sink in o ma-internalize nyo. Kaya po ituloy natin ngayon ang kwento ni Moyi. Excited ba? Yes! Excited. Okay. So, ano nangyari last time, di ba? Simula nga maliit sila, baka kasi magtakas sila. Si Moyi po ay isang ngungo. Ngungo siya na lalaki. Yung ngungo po ba? Pamilya sa ngungo. Di ba? So, ngayon yung ngungo na to, di ba? Bata, lalaki, babae. Ang pangalan ng... Sino pangalan ng lalaki? Si Moyi. Ang pangalan ng babae sino? Moya. Si Moya. So di ba nagkagustuhan sila, nung kabataan sila, pinigil
sila magpakasal, naghiwalay sila dahil kahiyaan, pero paglipas ng panahon, umabot yung 50 years old, nagkita sila doon sa simbahan at nagiging mag-asawa sila. Ngayon, umuwi po sila sa probinsya. Siyempre, namuhay sila eh. At nung umuwi po sila sa probinsya, ngayon, etong lalaking si Moyi, binigyan pala ng pamana, kahit mahirap sila, binigyan siya ng pamana ng kanyang tatay, nagaling pa ito sa lolo. At yung pamana na yun, isang baston. Ang sabi sa kanya, ay saan siya magpunta, hindi niya pwedeng iwala, dapat kasama niya. Kasi darating daw ang panahon na yung baston na yun ay kakayaman niya. Ngayon ang trabaho ni Moyi, pumupunta po sa bundok, tapos tumatawid pa siya sa ilog na may hanging bridge. Para minsan doon, kukuha ng mga pagkain, anong mauulam nila. Ganun ang buhay niya. Okay? Parang ang itsura niyo mga gutom na. Gutom na ba kayo? Okay pa. Kung nagawa na lang sa tagilid yung ganun. Okay. Sige, back to my story. Ngayon, ang nangyari po doon, nung panahon araw-araw, ginagawa niya, ganun na po ang nagiging cycle o habit niya. Diba? Cycle, pupunta siya sa bundok. Iniwan niya kanyang asawa, doon kukuha ng mga pagkain. Isang araw, pagbaba niya po galing ng bundok, okay, malakas ang ulan galing doon. So, malakas ang hangin, masama ang panahon, tapos nag-swing ang hanging bridge. Hindi naman pwede, hindi siya tumawid, kasi pwedeng abutan siya ng gabi. Noong kalagitnaan na naglalakad siya, hawak-hawak ang tungkod, nadulas si Moyi. Nung nadulas si Moyi, nalaglag ang kanyang tungkod, nabitawan niya. Kaya lakas na karin ng tubig. Pag denied niya, mamamatay siya. Tama? Tatangayin siya. So hindi niya rin pwedeng, hindi i-save yun, or hindi pwedeng mawawala, kasi yun ang pamana ng kanyang lolo. Ngayon, anong ginawa ni Moyi? Inawag niya ang fairy godmother. Fairy godmother! Kasi nga, ngongo siya eh. Ngongo na ni Ma. Ma'am, mahina na hangin! Inawag niya ngayon. Guys, kakatawag sa fairy godmother, nagpakita ang fairy godmother. Guess what? Anong ginawa ngayon ni Moyi? Sabi niya, fairy godmother, yung maston ko kasi, lalang. Nung ako nadulas, eto, ang mananungan niyan, minamala niya akin yan, hindi mo hindi mawawala. Baka mo hindi maningin mo. Hindi, sabi ng fairy godmother, sige, pikit mong mata mo. Pag-magic, ching! O ngayon, buksan mo mata mo, lumabas. Yung baston niya, ay nagiging bronze. Iba ng itsura. Pero parehas kang hugis. Sabi ng fairy godmother, eto ba yung baston? Sabi niya, hindi yan eh. Ima yan eh. Inuloko mo ko eh. Sige, tabi mo lang. Minadjik ulit, patap. Pagmulat niya, lumulutang, nagiging ginto. Gintong baston. So syempre, grabe, kumikinang-kinang, ang tindi. Diba? Ako may pangalan pa eh, Moyi. Tinanong siya ngayon. Sabi niya, ito ba ang iyong baston? Sabi ng fairy godmother. Hindi yan eh. Niluloko mo ko eh. Iba ang inyura ng aking baston. Ilabas mo na eh. Oh. Sabi ng fairy godmother, sige, tabi mo lang. Yung pangatlo, minadjik, guess what? May lumutaw. Pagdilat ng mata niya, grabe, diamante. Wow. Talagang tindi nun, ang mahal. Yes. Kumikinang. Sabi niya, ano ba ang iyong baston? Nakita niya, tinitigan niya. Hindi yan eh. Yung totoo yun, ang ilaman mo yung akin. Hindi yan akin, hindi mo yan kailangan. Tinabi. Yung pang-apat na beses, minadjik, lumabas ang kanyang baston. Sabi niya, yan! Yan ang aking baston. Ayan o, tingnan mo, may mint pala kulon. Ito, akin. Yan, ni akin yan. Yun na yung fairy godmother. Ba, nakuha ang fairy godmother, mga kaibigan. Sabi ng fairy godmother, dahil napakabait mo, ikaw Totoy Moyi, sapat na magiging matagumpay na umayayaman ka sa buhay. Ito, ibibigay ko sa iyo. Regalo ko sa iyo lahat.
Ibenta mo na yan at huwag ka na bumalik dito. Kasi magiging mayaman ka na. Tama? So, ganun ang ano sa kanya. Ganun ang sinabi sa kanya. Naalala niya na yung sinabi sa kanya ay yayaman siya basta ingatan niya din yung baston. Excited yung si Moy. Umuwi siya. Pag uwi niya ngayon, ikwinento niya sa kanyang asawa. Muya, mayaman na tayo. Ang hindi. Hindi kwinento yung nangyari. Sabi ni Muya, hindi ako naniniwala, ninaaw mo yan. Tandaan mo to, Moy. Kahit mahirap tayo, hindi magnanakaw. Inom mo tayo kaya. Hindi pwede magnakaw. Okay. Para ma-convince siya, etong si Moya, sabi ni Moy, hindi, totoo, ito ang nangyari kwento. Sabi niya, sige, kung totoo yan, para ma-convince mo ako, pupunta tayo doon. Makabalik tayo doon, Januar. Tawagin mong Pelican Mother. Bumalik sila. Iniwan nila, tinago nila yung mga baston. Diba, sa bahay. Pagbalik nila sa lugar na yun, guess what, guys? Tinawag ni Moy. Sabi ni Moy, sige, tawagin mo na. Tinawag. Pelican Mother! Makita ha! Sabihin mo ano? Hindi nagpapakita. Oo. Sabi ni Moy, kalokohan! Sabi ni Moy, sige, ikaw naman tumawag. Tumawag si Moy. Ay, ito matindi. Pumunta pa siya sa gitna ng hundreds. Pelican Mother! Magpakita ka! Alam mo nakasigaw niya? Nadulas siya. Nung nadulas siya, siyempre malakas ang ano ng tubig. Tama mali? Hindi siya marunong lumangoy. Nawala siya bigla. Doon sa ilog. Sabi ni Moy, mo na namin. Ang ulit mo eh. Yan doon naman. Pelican Mother! Magiging walang kwenta ang buhay mo pag namatay ni Moy. Sabi niya, Pelican Mother, magpakita ka. Hindi ngayon. Nagpakita si Pelican Mother. Nung nagpakita si Pelican Mother, bakit ka bumalik? Di ba sabi ko, ibenta mo para maging mayaman ka? Pwede. Ayaw ka nang naliwala ni Kuya. Nabinigay mo sa akin. Ngayon, nahulog siya dyan. Magiging na. Sabi niya, gano'n. Talaga? O sige, mamagikin natin. May magic. Tiyung! Pag magic, lumabas. Ivana Alawin. Lupis, pinaikot pa sa kanya. Grabe, nakatibak ka Sabi ni Pelican Mother, eto ba ang iyong asawa? Yan nga, Pelican Mother. Sabi ni Pelican Mother, inungaling ka. Dapat sa'yo mapaparusahan. Sabi niya, wait. Nima, yung una, mga untong anak, binigay mo sa akin. Ang apat na binigay mo, inilaman mong totoo. At ininigay mo sa akin lahat. Alam ko naman yung gagawin mo, ilalaman mo ni Ivana, si Ramal, si Marito. Tapos, eto, ilalaman mo si Moya. Tapos, ipapauwi mo sa akin. Napakahiluhan si Moya Okay na pa, Imana. Saan ang lesson ng story? Ang lesson ng story, guys, may punto siya, tama? Baluktot nga lang. Anong punto? So, kada tao may kanya-kanya puntos. Nakuha? Pero minsan baluktot. Kaya based on the rules tayo mag-uusap ngayon. Anong gusto niyong usap? Diretso, paliwin dito. Diretso! Marinig. Diretso! Marinig. Diretso! Ano kayo hindi nagsasalita? Okay? Sa mga hindi po nag-participate, please, lumabas na lang po kayo sa room. Sorry ha, academy po ito. Okay? Meron po nandyan na hindi ko nakikita sumagot. Kaya kung pwede po i-compress natin, kasi guys, very dangerous ang pagyaman. Naka-design ako plan para payamanin kayo.
Pero kung hindi nyo ito ma-internalize, sisiguraduhin ko, yung ugali ng tao pag yumaman, magiging pangit at kapahamakan lang ang maitutulog. Anong gusto nyong usap? Diretso paligoy-ligoy? Yes, Dapat sumasagot lahat para nagpa-participate. Now, siyempre, ito, masaya itong topic na to. Pero masasaktan kayo dito. Okay lang ba? Yes! Tama? Kasi walang workshop. So, straight natin ito na pag-usapan. Okay? Ang purpose ko dito at ang objective ko dito ay ma-align ang bawat isa, ma-aware ang bawat isa, at the same time, magiging maayos ang ugali ng bawat isa. Now, okay. So ito pong academy natin. Ang SDI Academy ay, ang SDI, System Generating Income, tinatawag, ito yung blueprint to success natin. Okay, ang vision nito mag-create ng warriors, ang mission natin, what is culture, okay, profit with honor, ang goal, objective, mentorship, motivate, monitor, multiply. Ang teaching, sell, recruit, duplicate leadership. And by 90 days challenge tayo na kailangan makabuo kayo sa 3 months na papatin ninyo dito para mabilis tayo lumaki. Kasi ang negosyo natin, tao-tao. Again, uulitin ko po, ang challenge sa network marketing, pag dumami na yung tao at iba-iba, lalo na mayroong pride, yung iba kasi binibase nila sa background nila, sa karanasan nila, sa mga narating nila sa buhay. Minsan hindi po mag-fit yung belief na yon at philosophy na yon. So pag nagkaroon po ng contrary belief, doon po papasok ang tinatawag na controversy. Mag-aaway, magkakagulo. So ayaw po natin yan. Nakuha? Yes. Parang ano yan? Parang supplement versus synthetic drugs. Actually, depende doon sa doktor na naniniwala. Kasi ang synthetic, kailangan naman natin as instant. Pero yung supplement, ito talaga yung natural curing sa katawan natin. Kaya tayo, even sa pagpe-present, kung yung mga resetahan ng doktor, hindi natin pwedeng sabihin na, ay huwag yan. Tama? Kasi authority sila. Pero of course, ang supplement, kailangan din natin. Now, let's proceed to this. Ready na ba kayo? Yes! Okay. So, yan. So, the doctrine. Your blueprint to success, ito yung the doctrine natin. Pakibasa po ng sabay-sabay. Correct a fool and he will hate you. Correct a wise man and he will appreciate you. Agree, agree. Agree. Kasi ito po minsan ang hindi matanggap. Minsan credential po ang pinaiiral. Minsan may mga bagay na masakit talaga. Normal. Pag nasagi ka, pag wala ka namang sugat, wala namang pati, wala namang sakit. Tama, tama. Pero di ba pag may sugat, masakit talaga. Di ba nauso yung tinatawag na bone alignment or bone setting? Pag may balik at inalign yan, masakit yan. Tama? Tama. Kaya yung purpose natin dito. Okay? So anong verse natin? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So Proverbs 22:6, ito yung sinabi ni King Solomon. Na kailangan habang bata pa lang, kailangan na natin nasain. Hindi ko po sinasabi na kayo po ay mga bata. Kasi may mga senior citizen na dito eh. Ibig sabihin, habang nag-uumpisa pa lang ang negosyo, bata pa sa pagpapalaki ng network, dapat na-align na ang bawat isa, naturuan na ng tama, para pag lumaki ang network niya, ay hindi na siya maliligaw. Malinaw, malinaw. Okay? So yun po yun. Isang verse pa, sabi ni Proverbs 12:1 is, King Solomon again, whoever loves discipline, loves knowledge, but he who hates correction is stupid. Tama? So ibig sabihin, yung correction kasi minsan nagagalit yung tao, eh hindi po pwedeng gano'n. Diba? So nandito ako, bilang magulang, pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos sa kumpanyang ito para maglingkod po sa mga tao. Wala pong magulang na gusto ang anak ay mapariwara. Tama ba, Dok? Tama. Wala namang doktor ang pasyente ay mamamatay. Siyempre, credit, ano nila yan? Credit sa kanila pag bumaling yan. Aalagaan nila yan. Wala rin namang magulang na ang mga anak niya ay magluluko. Tama? So, gusto niyan, magiging maayos, mabait, para at least maganda ang feedback. Kasi reflection yan. So, same din dito sa atin. Okay? So, let's proceed to the company direction. Unahin muna natin. Ano ba yung company direction? Ang direksyon ng kumpanya ay live long abundantly. Pakibasa nga po.
Live long abundantly. Nandito po ito sa ano natin, sa paper bag palagi. Okay? So pag sinabing wait. Okay. Pag sinabing live long abundantly, okay, yan. Ano po yung nakalagay? Live a healthy lifestyle. Okay? Pag sinabing net, working, malinis na pamamaraan. Yan, akin na lang. Okay? Kasi natutulog ako sa kotse, galing pa kami ng tapis. Thank you. Okay. Yan. So pag sinabing live a healthy lifestyle, ano pong produkto natin? Ano po ang tawag sa products, mga products natin? Para po saan ang products natin? Para saan? Yan. Okay. Sino po ang naninigarilyo dito? Mayroon, nag-vape, smoke, hindi po pwede. Kasi imagine, nagtutok ka, nag-represent ka, tapos makikita sa'yo na naninigarilyo ka, nag-vape ka, yung katawan mo, hindi maganda. Nakuha? Ako nga, victim ako dito, yung abuse ng kulang sa tulog. Okay? So, kahit ako minsan, talagang kailangan din bumawi. So, ibig sabihin, dahil healthy dapat healthy lifestyle ang mga ano natin. So, yung mga kinakain natin, lahat ng mga iwasan natin. Ako dahil hindi po ako nag-report, hindi ko po sinasabi, ay paki po ng cellphone, pa-silent mode, please. Yan. Meron. Apply, passes. Kung ang member niyo po ay ang sinama nyo hindi nakakalimutan, sige po, relax lang po yan. Relax lang, iparapol natin yan. Silent mode ka lang. Para at least tuloy-tuloy tayo kasi 2 hours lang din ang in-allocate natin na time. So, maliwanag ba? Lahat ba gumagamit ng products? Yes! Kasi baka po benta lang kayo ng benta pero kayo tinitipid nyo sa sarili nyo, hindi kayo nag-invest. Tapos sinasabi nyo, ang ganda ng produkto, ang daming natulungan, ang hindi talaga to. Alam mo yung pag nagkwento ka, kahit yung patay parang mabubuhay. Pero ikaw, inuubo ka rin. So hindi pwede. Nako malinaw ba yun? So dapat ikaw, huwag mo tipirin. Kung nag-i-invest sa product, dapat ikaw din ganun. So ulitin ko po, pati sa mga pagkain, iwas tayo. Kawa, minsan pag sobrang pagkain, hindi nga tama eh. Ako alam mo, hindi kami binabawalan ng baboy. Okay, kasi hindi po kami kumakain. Di ba doon kami binabawalan yung gumagawa? Yan, malinaw. Ang baboy po sa totoo lang ay hindi talaga maganda. Alam nyo, nakakatuwa may isa kasing nag-sensation na matrending na isang doktor na marami pong kayong matututunan dyan. Kahit na sa tubig, yung una niya, paano kahalaga ang tubig. Diba? Nakikita nyo yan, makulit na doktor, nasa YouTube, ang daming follower. Pero nakita nyo kanyang itsura, napakapayat, o huwag mong sabihin. Okay, baka may makakarinig. Si Ako yun. Siya po ay may cancer din. Kasi, grabe umithit buga ng sigarilyo after ng tutok. So, hindi tama na nagtuturo ka o hindi mo rin ginagawa sa sarili mo. Tama? Ibig sabihin, nag-educate ka sa tao dapat. Like ano na lang, kay Doc Willie O. Di ba? Nagkaroon siya bigla ng cancer. Kasi, stress siya eh. Di ba? So, inamin niya mismo na overstress siya. Kaya gano'n na nangyari. So, ang challenge kasi din is this, sa mga taong nagtuturo, kagaya rin sa amin, ang challenge is kung paano natin i-apply yung tinuturo natin. Malinaw? Ayun. So, sige. I-advise na lang. Silent po. Sige pa, karating lang ni Sir. Okay lang, Sir. Understood. So, malinaw. So, since po health ang product natin, dapat sa sarili natin, alaga natin ang sarili natin. Matutulog tayo ng maayos, huwag naman puro encoding na sa channel, ino-off ko lang ang cellphone ko. Kasi pati ako, tinetext siya, alas 2 na. Although ako talaga sa totoo lang, masarap matulog yun kasi ang libre. Okay? So, then of course, yung mga pagkain, yung mga iwasan na. Nandiyan lang naman yung reseta nung nilikha ng Panginoon, ang tao, sa Genesis chapter 1:28, nung nilikha niya, andyan ang plano niya. At the same time, sa Genesis 1:29, nagreseta siya ng pagkain.
Yes. Ang history kung bakit po nagkaroon ng carnivorous na tinatawag at inano na inilian after Noah's Ark. Pero may mga pinagbawalan. Babasahin nyo lang sa Leviticus chapter 11, nandiyan po ang mga binabawal. Yes. At sorry to say, kung nasasarapan po kayo sa baboy, pangalan po, pangit na eh. Tama mali. Di ba pag may karumal-dumal na krimen, ang tawag doon ano? Binaboy. Binaboy. So di ba? Yan pong hayop na hindi pinapaugisan. At alam niyo naman na pag tinamaan ka na ng high blood, etc. Kasi sasabihin din ng doktor eh, bawal baboy. Tama mali. Tama. So iwasan yung, kagaya na lang yan. May kaklase ako, kakaibigan ko. Downline ko dati, makikita kami. Laking tao, sabi ko, Brad, dahan-dahan. Ang laki mo na. Malamang hirap pag sinamahan ka, yung stroke. Siguro after a week, makikita kami dapat. Bigla, nag-ano siya sa akin, nag-cancel. Tapos sumunod na araw, nagkita kami. Sabi ko, parang muntik na ako, nadali. Ano nangyari? Sinamahan niya ako ng high blood. Ang laki mo kasi. Oh, di ba? O, ano sabi ng doktor? Kasi sabihan na kita na, iwas ka sa mga ano. Oo nga, iwas ako sa baboy. Mga matataba. O, ano pa? Marami. Tapos yung muli pa niya, di ba? Ayan, mga ginawal binagit niya naman. Tapos nung muli, sabi niya, pati itlog, iwas na ako. Eh, paborito niya kasi, iwas sa itlog. Ngayon, nung maghiwalay na kami, nakita ko po, yung lakad niya, nakaganyan. Brad, bakit ganyan palang lakad mo? Sabi ng doktor, iwas ko sa itlog. Baka mas ko ako. Iniwas ko ng itlog. Sabi ko, ikaw lumulubog ka, napaka-pinusupo mo. Okay. So, guys, anong punto? Di ba? Lahat naman alam naman natin eh, pag yan ang pinag-uusapan.